sila sa DepEd, meron ng memorandum, magtipid po, no? Oo. Wala pa ho tayong Lahat panahon. pinagtitipid. Okay. Pero ang tanong nga ng iba, ang presidente ba nagtitipid? Kasi sumagot na si Maricel, ha? Oo. Philippine Airlines direct ang flight to New York daw sila. Oo. So may PAL. Meron. So kung may Meron PAL, naman talaga. 'di ba, yung national carrier na PAL, bakit ka hindi nag-PAL at nag-private jet ka pa? Oo. Yun ang sinasabi ng iba dito. Ako naman wala naman akong problema diyan kasi 'di ba, malay nyo, may dalang maleta. Kayo ho, intindihin nyo kung kaya nyong intindihin. At nasa ganun din po, maipaliwanag nyo sa bayan kung nauunawaan ninyo itong napaka-komplikadong isyong ito. Kasi ako mismo hindi ko naiintindihan ito. Naguguluhan ako. Huwag na natin pong talakayin ang kasalukuyang krisis na nangyayari. Pero noon pa man, yan po at yan ang ating katanungan. Pati ang mga nasa industriya po ng transportasyon. Meron pong umento, 3 piso, 4 na piso, yung rollback ko nila 20 centimos, 30 centimos, 50 centimos. Minsan umaabot ng piso. Pero paano po yung kwentada rito na hindi tayo pinaglalaruan ng mga oil companies? Yung taga-DO, iba, nababantayan ba ito? Ngayong nga pong Monday morning, ang ating pong unang tugtog ay dedicated sa mga nasa New York ngayon. Sana all. Naging maayos daw po ang biyahe ng ating pong kagalang-galang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas na lumilingon sa tawag po na Junior. Opo. At Kumpletuhin mo naman. Ha? Oo. Opo. Oo. At least hindi na the junior. Come fly with me, come I know. fly and fly and fly. Umalis nga siya noong March 8 and he landed safely dyan po Kahapon. sa New York. Kahapon siya umalis. Yes, oo. So, okay naman. Ano bang gagawin ng ating Pangulo dun? Ba, siguro naman, pag uwi niya dito, meron na siyang solusyon. Dito sa matinding problema na kinakaharap natin ngayon. Over the weekend, talagang trending na trending pa rin po yung mga nagre-reklamo natin mga kapatid dito sa pagtaas ng presyo ng mga di ba sa mga gasolinahan itong diesel? tumaas At na ba? tumaas na nga. Merong Ah, ibang talaga? nagre-reklamo. Di ba Tumaas dapat na, ha? hindi pa? Tumaas na. May mga okay. nagre-reklamo Tumaas na pala, nga ha? Bakit? Oo. Akala ko ba ang pagtaas pa ay bukas? Supposedly, dapat Tuesday. Kaya Okay, nagtataka ang ilan. sige. Ano daw ginagawa ng DOE? Nagbabantay daw ba talaga sila? Well, hindi mo naman kayang bantayan ng libo-libong mga gas stations. Anyway, mga kapatid, sa totoo lang po, no, ngayong araw na ito, hindi ho namin malaman kung paano po sisimulan po ang ating diskusyon sa mga isyong pambayan. Napakarami po ng mga issue na ating pong kakaharapin ngayong pong linggong ito ng paggawa. Mga kapatid, well, again, ang ating Pangulo ay nandun na po sa New York at siya daw po ay lalahok dito po sa UN General Assembly na ito. Sabi nga po ng kanyang mga kritiko, ha, para bagang, siya po ay nandoon na, so we just hope for the best kasi wala ho naman tayo magagawa. Ang punto lang po dito sa gitna po ng panawagan sa ating lahat na magtipid po tayo, opo, siya po ay nandoon sa abroad. Well, anyway, sabi nga ng iba, that must be really very, very important, no? Para iwan mo yung bansa mo na ngayon po ay naaharap sa matinding krisis. Wala pa po talaga ito, ha? Hindi pa po ito mismo. Hindi pa po ito yung main event. Ika nga, ito ho ay kumbaga preparatory lamang sa paparating pong mas malaki pong problema kung hindi matatapos tong gerang ito. Ang usapin po higit sa lahat po nitong presyo po ng petrolyo. Well, anyway, sige po. So, tingnan natin kung sakasakali po ano ho ba ang kanyang magiging, ano ba ang accomplishment niya dito po sa biyaheng ito sa kapakanan po ng mga Pilipino. Meantime, ito ho tayo mga kapatid. Issue number 1. Ang sinasabi po ni Baby Girl na, meron po mga gas stations po na ang iba po ay nagsirado sa kawalan po ng supply na daw po. Ang iba ho naman daw po ay nagtaasan na ho ng kanilang singil per liter. So, bago po naman yan, ito ho muna siguro, pinakamainam girl, bigyan mo muna kami ng update. Ano ba ang latest, ano ba ang development dyan sa gitnang silangan? Noong pong kasing weekend, para bagang, urong-sulong, ang ganda ho sana nga ng balita, nung nagsabi po ang presidente po ng Iran na sila'y humihingi ng paumanhin doon sa mga Gulf states na kanila pong binomba. At sinasabi na hindi na daw po sila, magpapakawala po ng anumang pong bomba sa mga Gulf states na ito na wala naman talagang kaugnayan, maliban na lamang kung manggagaling sa Gulf states po yung agresyon. Pero after that, nagkaroon po ng pagsabog dyan po sa UAE. Kaya muli, yung flights ho sana, na sinasabi daw po na papunta na sa 60% ay natigil na naman. So on-off po ito, on-off. Pero ngayon po may pinakahuling balita na kapag halal na po yung assembleya dyan sa Iran ng kanila pong magiging supreme leader. Sino ito, girl? Pinangalanan na nga po ng Iran ang kanilang bagong supreme leader, si Mojtaba Khamenei, bilang pinakabagong supreme leader po ng Iran, mga kapatid. Nangyari po yan matapos kang mapatay po ang kaniyang ama na
na si Ayatollah Ali Khamenei sa nangyaring airstrike nitong mga nagdaang araw. Ang nauna na rin pong sinabi ni US President Donald Trump na unacceptable po para sa kanya itong pagpili sa anak ng napatay na si Khamenei. Ang sinasabi niya noong una, kung sino daw ang pipiliin, dapat daw may say siya sa magiging bagong leader nitong Iran. Nagbigay din po ng babala si Donald Trump na kung sino man yung magiging bagong halal na leader po ng Iran, hindi daw magtatagal kung wala ring suporta ang Estados Unidos. Samantala, nadagdagan naman po ang mga namatay sa hanay po ng mga US soldiers. Inanunsyo po yan ng US Central Command na 7 na nga po ang namatay na US service member dahil pa rin po sa mga sugat na natamo dyan pa rin po sa hindi natitigil na digmaan sa laban nga po ng Estados Unidos at ng Israel laban po dito sa Iran. Meron din pong lumabas na bagong video mga kapatid na tila nagpapatunay naman na yung isang US airstrike na tumama po sa naval base na katabi ng isang elementary school sa Iran kung saan mahigit 160 po na mga estudyante ang nasawi noong nakaraang buwan. Ito pong ebidensya na ito ay tila kumukontra po dun sa naging unang pahayag ni US President Donald Trump kung saan sinisisi niya po ang Iran dito sa nangyaring insidente dyan po sa isang eskwelahan. Sa Iran pa rin po yan mga kapatid. Samantala, ayon naman po sa isang senior Iranian official, ito pong labanan sa Middle East ay papasok na daw po sa panibagong yugto. We're all expecting na hopefully matitigil na itong gera pero mukhang hindi po doon papunta ito mga kapatid dahil nagbabala po itong opisyal na ito na gaganti ang Iran o maaari silang gumante sa naging pag-atake po sa energy infrastructure ng buong rehiyon dyan po sa Iran. Mga kapatid, si Mojtaba Khamenei, ano po, ang pangalawang anak nito pong napatay na Supreme Leader po ng Iran ay actually ito lang hong nagdaang ilang oras siya ho na pili. Ang kanila po kasing halalan doon ay doon po sa kanilang presidente, pero yung pong pagpili ng Supreme Leader nang gagaling po sa isang konseho. Well anyway, bottom line po dito mga kapatid, itong bata pa po ito. Ito po mga kapatid ay ipinanganak noong September 8, 1969. So bata pa po 56, ito. oo. Ang binabanggit po dito nga, yung pong kanya po, siya daw po ay low profile, pero ang sinasabi po ng mga balita, siya daw po ay naging advisor ng kanyang namayapa pong Supreme Leader nga dati po ng Iran. Well anyway, dito ho magkakaalaman tayo kung ano ho magiging desisyon ng kanilang council sa usapin pa rin po ng pakikipagbakbakan sa US and Israeli forces and yung pong kanilang ginagawa ngayon na pagdamay po sa mga Gulf states na meron pong mga installations ang Estados Unidos. Mga kapatid, ang bottom line kasi ngayon dito, sa gitna po ng lahat ng iringan na ito, yung pong kanya-kanya pong salitaan na nanggagaling sa Israel, Amerika at Iran, bottom line dito mga kapatid, yung pong UN na magkakaroon po ng General Assembly, magkakaalaman tayo kung may effect ho ba ito dito po sa kanilang gerang ito. Dahil sa ngayon, ito na nga po at unti-unti na po nararamdaman ng ilang pong mga bansa na hindi naman po damay talaga ho dito, walang kinalaman dito, ang epekto nito pong gerang ito. Partikular po mga kapatid sa usapin po ng presyo ng petrolyo at yung pong mga byproducts po ng mga planta ng LNG diyan po sa ilang bahagi po ng Middle East sa usapin po ng presyuhan ng mga produktong ito. Alright, 6:24 ang ating tamang oras ngayon. Mga kapatid, ito nga po, meron na pong mga abiso ang ilang pong mga kumpanya po ng shipping na sila po'y mag-uumento sa kanilang mga pamasahe at yan daw po pinapayagan daw po under marine regulations na kanila pong inilabas kamakailan po lamang. At ito naman pong usapin tungkol po sa LPG, meron din pong binabanggit ngayon na mga paggalaw na po sa presyuhan ito. Bottom line again, dito po sa usapin na ito kung ano ho ang gagawin ng gobyerno. Yung pong DTI, last week pa po namin hinahagila pero hanggang ngayon po kung mapapansin po ninyo, takahitahimik lang sila. Hindi po natin malaman kung ano ho ba ang kanilang papel sa mga panahong ito na meron na pong pangamba doon po sa presyuhan po ng mga prime commodities na baka daw po magkaroon po ng paggalaw sa presyo kung magkakaroon po ng hoarding. Meron na ho bang nangyayaring ganyan? Mamaya po magkakaalaman po tayo kasi dito po sa balitang ito hindi ho may tatanggi kaya nga po nagkaroon na po ngayon ng mga gas station sa sarado kasi ano na ho ito irregular, hindi na po ito yung pangkaraniwang na mga araw na alam mo nang mag-uumento, pakarga ka ng ilang litro, pero ngayon po kasi
kargahan na po lahat. So yung po sinasabi na ating stock ng petrolyo, kung yan po ay 50 days, sigurado po mababawasan na yan kasi irregular na po ngayon eh. Kanya-kanya na pong full tank ang mga motorista. Sa pangamba nga, naabutan po ng sobrang taas and then mga kapatid, baka humawalan po ng supply. Yung po ang pinaka main concern ngayon eh, baka mawalan ng supply at magkaroon ng rasyon sa gasolina. Ito pong balitang ito, definitely po magpapanik ka kapag narinig mo. Ano ho, yan ang reaksyon mo dito. Pero yun nga po, yung pagsiguro ho naman sa pamamagitan po ng pag-regulate sa mga panahong ito ng Estado sa mga sitwasyon na ganito doon po sa usapin ng mga gas stations. Particular po yung kanilang totoong laman sa kanilang mga tangke. Yan po yan. Kaya ho, ako ewan ko lang ha, kasi kung sino po ang punong abala dito, kumbaga sa lahat ng ito, DOE ba dito? Ano ba ito? Meron ba task force na pinag-uusapan dito? Depende ho siguro yan kung talagang handang-handa ang gobyerno dito po sa ating haharapin na problemang ito. 4-day work week. Yan po sinasabi ho ng Presidente bago siya umalis. Ano ba ibig sabihin nun? May 4 na beses nga lang daw yung mga opisina ng gobyerno na pupwede. Yung pupwede ha, kasi syempre meron mga opisina po na kinakailangan talaga 5 days, nandoon po sila. So isa po ito sa nakikitang solusyon ng gobyerno para nga po tayo yung makapag-conserve nitong energy ngayon sa gitna pa rin po ng sigalot na nangyayari po dyan sa Middle East. Compressed work week. Oo, meron daw isang common day para sa work from home arrangement. Alinsunod pa rin po yan sa patakaran nitong Civil Service Commission. Ayan po ay nakapaloob dito sa Memorandum Circular MC-114 na pirmado naman po ni ES Ralph Recto. Binigyang diin po nila dito na yung volatility o pabago-bagong galaw po ng global energy markets dahil sa krisis pa rin sa Gulf region ay nagdulot na nga daw po ng pagtaas ng presyo nitong langis at may negatibo pong epekto sa pambansang ekonomiya. Kaya kinakailangan daw yung 4-day work week. Anong reaksyon mo dyan, partner? Magkakaalaman tayo sa nito sa detalye kasi kapag ho sinabing 4-day work week nga, literally ang ibig sabihin nito? Paano po yung pong mga job order ng mga empleyado ng gobyerno? Paano po yung mga contractual po na empleyado ng gobyerno na ang nakalagay no work, no pay? Para lang ho sa inyong kaalaman mga kapatid, meron po tayong humigit kumulang po na pinagsama na contractual at mga job order na 919,000 mahigit na mga manggagawa. So yung pong ang katanungan po naman dito ng iba, paano po yung mga arawan po ang sweldo na nasa gobyerno. Pero ito nga po, ano lang po ang ating assurance, so sakasakali ba, yan ba para nga makapagtipid, hindi po ba? So kung 4-day work week, so yung pang 5 araw mo, sa bahay ka lang dapat, doon ka lang magtatrabaho. Kung kaya ng trabaho mo, nasa bahay ka lang. Ano naman ang assurance mo na yung manggagawang ito ay talagang nasa bahay lang magtatrabaho at hindi din aalis? Paano kung nataon ito na Friday, pwede ba silang Friday pa lang mag-long weekend na sila? After all, I can work naman sa pamamagitan ng aking laptop. Pwede yun. Di Paano naman kung ako'y malalaman. aalis din ng bahay ko? Oo. At kami may pupuntahan pa rin ako. Oo. Hindi po ba? Oo. Yun, ito ho yun eh. Anyway, sige po. So, ang bilis So dapat pala dito sa memo may nakalagay, okay, mga opisyales ng gobyerno, mga kawani ng gobyerno, 4-day work week kayo, pero yung isang araw, yung Biyernes ha, bawal lumabas. May pwede bang ganon? May kasamang ganon? Anyway, Malabo yun. mga kapatid, ang dami ho natin mga pag-uusapan dito, ating pong pilit na ipapaliwanag itong mga isyong ito para ho natin maintindihan. But bottom line again, mga kapatid, opo, sa bandang huli po, ang dito ho, wala hong mas apektado na naman po kung hindi ang pangkaraniwang mga manggagawang Pilipino at pangkaraniwang pamilyang Pilipino. Hindi ho mamang problema dito mga kagalang-galang natin ang mga halal ng bayan because definitely po, anuman po ang presyo ng petrolyo, sigurado po may pambili ho sila niyan. At sigurado mga kapatid, hindi rito sila mahihirapan sa kanilang pong pamalengke. Because definitely po, maganda ang takbo ng kanilang buhay. Okay? Ang sabi nga po ng iba, sa gitna ho ng lahat ng ito, sige, ilabas nyo na ang inyong mga maleta. Ako ng nanay ko ha. Bakit? Sinasabi niya, ikaw naman kung makatawa ka naman, ang laki-laki naman ng bibig mo. Medyo ikalma ko naman daw yung sarili ko. Sabi ko, sorry sa ganito talaga ako. Tanggap naman ako ni Manong Ted na ganyan ako tumawa. Hindi, tsaka, alam mo, ano kaya? Mahirap kaya ha? Mahirap ang alin. Lunukin ng mikropono. Oo. Kasi naalala ko kasi yung sinabi. Sabi mo kanina kahit sinong kasama, kahit saan. Basta yung nandilibre. Sabi ni Pastor. Naalala ko kasi pag nagtatanungan tayo, saan tayo kakain? Saan tayo kakain? Sasabihin ni Manong, kahit saan.
Kahit saan, masarap naman sa atin, basta libre. Uy, baka sabihin nila. Ikaw kasi. Baka sabihin nila, Naiiyak ano. Naiyak tuloy ako. Baka sabihin nila, ano. Oh. Para namang hindi kita nililibre. Hindi tayo maselan. Ayun nga ang gusto ko sa'yo. Kaya hirap na hirap ako next mag-diet week. Kasama natin si Boss Jing, ha? Boss Jing, kahit saan kami, Boss Jing, Oo. basta libre. Ikaw talaga. Oo. Anyway. Boss Jing Reyes, good morning. Uy, tawa naman kayo dyan. Alam niyo, totoo yan Minsan sa dami ng problemang iniisip natin ngayon, kasi nga po nanganganak ang problema ng sitwasyon dyan sa Middle East. Sinabi mo. Kuryente, produktong petrolyo. Ang mga eskwelahan, private school, nag-abiso, magtataas din ng tuition fee. Hindi Alam mo, po ba? ang given naman yan, hindi mo na again kailangan maging isang ekonomista o matalinong tao para malaman mo na kapag ang laki ho ng aumento sa petrolyo, tapos meron kang uncertainty kung kailan matatapos, manganganak na po yan ng napakaraming problema. Hindi po ba? So kapag po ganyan ang sitwasyon, definitely yung uncertainty din sa atin, nakapagbibigay po ng stress yan, lalo na doon sa limited lang po ang resources. Exactly. Hindi ba? Meron din ako napakinggan. Kesyo daw po yung kapag daw nagtanggal ng excise tax o kaya ng VAT sa petrolyo, makikinabang daw yung mga mayayaman. Oo, kasi daw po yung mga iba, may mga kotse, makakadiskwento. Para bagang dito ba sa Pilipinas, kapag ba dalawa kotse mo kayo mag-asawa, may kotse kayo na para sa mga bata at meron kang kotse para sa pag-opisina mo, mayaman ka na ba? Hindi. Hindi ba? Parang ang iba ho kung magsalita sila, para bagang, alam niyo ho yun? Na Bawal ka maging ang tingin komportable, nila ano? sa middle Oo, class oo. ay mayayaman. Yun na nga. Dito po ang tatamaan na naman dito, middle class din Ang matindi ang tama dito Tama. Hindi po ba? Anyway, sige, ang dami natin pag-uusapan Pamasahe po sa barko, pamasahe po sa mga sasakyan panlupa, etc. Presyuhan po ng petrolyo kasi nga ito po ay dapat natin mas maintindihan sa mga panahong ito. Alright? Si Pangulong Bongbong ba? Sino nagbayad ng pamasahe papuntang New York? Tayo. Ay, yun na nga. So, sana At saka, komportable siya. Private jet ba siya? Oo. Private jet? Ha? Regular flight. Tignan natin. 10-12 kahapon ang kanyang alis Oo. Ang alam ko kasi, si Maricel Halili Oo. ay obligado po ang mga news entities na magpadala po dito ng team, di ba? Of To cover course. this particular trip. Alam niyo, dati-rate. Anong report ng Presidential Communications Office? Tanungin din natin si Presidential plane. So, private ito. Sandali lang ha. Oo. Dati ako minsan nakasama na ako dyan nung ako po'y malihis ng landas. Alam niyo yun? Bakit Although malihis ng landas? nakapag-cover na rin kami dati ng APEC. Okay. Kasama si Pangulong Fidel V. Ramos. Saang bansa? Seattle. Oh, no? wow. Seattle, in pero America. New York din. Pero that time, mga kapatid, pati ho nung panahon na ako'y, yun nga, napasama sa official po na delegasyon, papunta po ng isang state visits dyan sa Brunei, ang sinasakyan ng Presidente, Philippine Airlines. Kaya yung PR number niyan, PR001. Kumbaga, kasakay mong Presidente. VIP. Tapos yung PAL, commercial flight. May kasamang mga Ibang tao. ibang pasahero. Oo, Pati yung media usually kasama doon. Para mas tipid. Of course. Oo. Of course, kasi commercial Kesa flight. mag-jet ka, mag-private plane ka, hindi ba? Commercial flight ka Di ho ba? Meron naman pong kasing commercial flight ngayon, direkta Meron din. Yung sasakyan nila Maricel, Oo. direct flight din Oo. Meron lang stopover. Nandun na ba si Base? Sinundan nga ba? Meron Di ba ho tayo ba? pinadala? Anyway, siguro, kung mas makakatipid ka ba kung magsasarili ka ng jet? Hindi ka makakatipid pero mas convenient at komportable ka. Ganon? Mas komportable sa kanya. Syempre, oo. Kumbaga, kung ako ang Palace Press Officer, ang isasagot ko lang dyan, kung matanong ako na, ba't di na lang nag-commercial flight ang Pangulong Marcos Jr.? Base po sa aming pagko-compute, halos pareho rin naman. Kaya private plane na lang ang ginamit Paano namin. naging pareho yan? Ipapakita po namin sa inyo ang computation. Oo. Paano naging pareho, di ba? Tsaka kailangan po Kasi pareho, pamasahe yung pinag-uusapan natin dito, mamamasahe ka. Oo. Per person. Oo. Kumpara doon sa gagamit ka ng jet na sarili mo. Hindi po ba? I mean, jet na sino may-ari ng jet? Oo. Tingnan mo nga kung may laman lameta. Maleta. Maleta. Lamesa. Hoy! Maleta. Hoy! Dali lang po. Easy. We'll take a short break. True
Man Vigor Mendoza ng LTFRB. It's so complicated, Madam Chair. O, sobra. Dito po sa isyong ito ngayon kasi nga ang pinag-uusapan natin ay yung pong sinasabi daw po na baka nga umabot ng 20 pesos. Ang dagdag per liter ha. Depende yan. Mamaya po magkakaalaman tayo kasi deregulated itong regime din na ito ng oil. Kaya nga may oil deregulation law, di ba? Sige, bago ko ito tunghayan tong ating napaka-importanting katanungan nga, baka alam po ito ng ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Tunghayan ko lang itong pagtitipid kasi ngayon may mga reaksyon na kaagad sa atin dito sa ating napag-usapan kanina. Dami. Lahat pinagtitipid. As a matter of fact, yung pong secretary ng DepEd, si Secretary Traigib Olaybar, Sari Angara tayo. Ay, DepEd Secretary. ganon? Oo, ikaw naman. Sorry Oo. po. Move on ka na dyan. Ha? Oo, Secretary Sani Angara. Dati pa yun nandyan si Traigib. Wala na siya, di ba? Traigib, ibig sabihin 3 gives. Nasaan na siya? Oo. Una, pangalawa. Secretary Sani Angara. 3 gives. Oo, Una, hindi ko sure. pangalawa, Oo. pangatlo. Baka isang give lang. Pati Oo. sila sa DepEd, meron ng memorandum, magtipid po. No? Oo. Wala pa ho tayong Lahat panahon. pinagtitipid. Okay. Pero ang tanong nga ng iba, ang presidente ba nagtitipid? Kasi sumagot na si Maricel ha? Oo. Philippine Airlines direct ang flight to New York daw sila. Oo. So may PAL. Meron. So kung may Meron naman PAL, talaga. 'di ba, yung iyong national carrier na PAL, bakit ka hindi nag-PAL at nag-private jet ka pa? Oo. Yun ang sinasabi ng iba dito. Ako naman wala naman akong problema diyan kasi 'di ba, malay nyo, may dalang maleta. Oh, ako naman, mapapasana ko Para na ho lang. sa kanilang mga susuotin. Oo. Kayo naman. Siyempre, Para ano sa yan kanilang mga kasuotan. dapat pinaghahandaan yan. UN General Malay nyo Assembly kung yan. ilang maleta ang baon nila. Oo. Hindi ba? Oo. So sa mga ito, kinakantsawan na ang ating tanggapan ng presidente. Hindi sa akin nang gagaling ito ha. Dito to sa Oy, mga nanonood totoo sa yan atin. may nag-comment din dito. Sinasabi nila kung ang gobyerno Malacanang pinagtitipid tayong lahat. Pero daw po yung presidente hindi nagtitipid. Hindi sa akin galing yan, kay Chacha galing yan. Hindi, actually sa comment section ito. Sabi nga nung isa Sige. dito, tayong lahat kailangan magbawas ng gastos para maibsan ang epekto Sige. ng krisis. Okay. Pero private plane pa more. Yun ang sabi dito nung isa nag-comment. Yun ang sabi niya. Oh, ay nabasa ko lang oh. At saka, kumbaga, baby girl, sa totoo lang, Oh. you know, if you represent a poor country, di ba? If you represent, mga kapatid, ng bansa na, huwag na natin sabihin na third world, developing country, na nahihirapan ngayon, di ba? Dapat, tugma naman doon sa iyong gawi, right? Yung bang mga bansa na mga mahihirap, di private jet din ang kanilang mga leader, I doubt it, di ho ba? Kung baga, walk the talk. Tama bang sabi ko? Practice what you preach para mas madali. Utos mo, Ito lang. mauna kang gawin mo. Ganun dapat. Parang galit ka. Hindi kasi para namang ikaw, halimbawa nasa bahay kayo, nanay ka, sasabihan mo mga anak mo magtipid, tas ikaw na nanay, nag-aaksaya ka, paano ka susundin ang mga anak mo? Ha? Utos mo, gawin mo muna. Oh. Ganun lang. Ayoko. Ayoko magtipid. Ayoko nga. Oo. Eh di wag. Wala naman kami magagawa eh. May magagawa ba kami kung ayaw mo magtipid? Kanino bang private jet yon? O kanino bang jet yon? Yan ba yung jet natin? Kasi meron na tayo eh. Meron na. Sarili. Baka dyan ni Zaldi ko. Ha? Ayun ka na naman. Lagot ka. Question mark yun. Baka Pinapaalala mo jet na naman si Saldi ko. Bakit bawal ko ba ipaalala si Zaldi ko? Lagot ka. Nakakalimutan na nga nila. Na-print na ba yung bago nating t-shirt? Oh. Oo, printing na ba? Ate Arlene Guanyo, Oo, yung Tita t-shirt Dina. namin pang Friday ah. Oo. Lagot ka, pinapaalala na mo si Saldi ko. Baka mauna. Sabi nila, kulong na yan. Lagot ka. Bakit? Bawal ipaalala si Nakakalimutan Saldi. na nga nila eh. Yan ang problema kasi nga sa mga Pilipino. Sobra kayong, ang dali nyo makalimot. Okay, ito muna. Oo. Ako lang yung may tanong. Sige. Ito tanong ko. Hala, lagot ka rin. Tanong ka ng tanong. Lagot ka. Ito sige. sa mga kagalang-galang natin ng mga mambabatas, lalo na ho yung mga mag-e-epal ngayon sa mga panahong ito. Ito magandang itanong eh. Kasi ako ho mismo, hindi ko talaga maintindihan ito eh. Nakapanayam natin si Rino Abad at ako rin po'y pilit na umuunawa sa kanyang paliwanag. Okay, oil deregulation law. Yan po ang umiiral ngayon. So, ito hong
kasalukuyan nating stock ng petrolyo na ang sabi nga daw po ng Presidente, pag pinag-uusapan natin ang stock ng petrolyo, ang lumalabas po na stock natin, okay, saan na ba yun? Wala ko na naman talaga dito ang gulo ko. Anyway, ito, I'm sorry ha. Ang atin daw pong stock ng LPG, sabi ito ng Presidente sa kanyang vlog, 29 days for LPG, 50 days for diesel, gasoline and fuel oil, and 67 days for kerosene. Alright, 50 days for diesel. So, ang kasalukuyang stock natin ng petrolyo ay binili kailan? Nung panahon po na wala pa yung krisis, di ba? Pero ngayon, ibebenta mo ito sa presyo po na ang sinasabi nga po, baka daw madagdagan ng 20 pesos per liter. Ang sabi po ng DOE Secretary, napakinggan ko din, na kapag daw po nag-staggered sila, malulugi ang mga oil companies. Pero pakikiusapan daw ng gobyerno na maging inot-inot ito, huwag isang bagsak. Malulugi sila. Yun ang hindi ko maintindihan eh. So kung ikaw for the longest time, ang gawi yung pong stock ko na luma, tapos nagkaroon ng kaunting galawan sa presyuhan daw, kung magtataas ka 2 piso, 3 piso, 5 piso, ng mga una pa, pero ang stock mo, nabili mo ng luma, paano nagbabalanse? Ano ang kwentada doon? Kasi kung bumili ka ng lumang stock sa mura, tapos ibebenta mo ng pagkamahal-mahal, so di ba sa pangkaraniwan, windfall profit ang tawag doon. Pero paano mo naman masisiguro na yung kanyang bibilhin din, sakto lamang doon po sa presyo na kanya pong, na kanya po naman pong pagtutubuan para ma-recover yung sinasabi po na malulugi sa kanya. You know what I'm saying? Tama. Diba? It's too complicated na hindi ko talagang maintindihan saan sila nagtatagpo. Paano mo nasisiguro na yung oil company na bumili ng murang gasolina, ibebenta po niya ng pagkamahal-mahal, na yung kanya pong kikitain ay hindi naman po sobra-sobra. Kasi nga deregulated. Yan ang hindi ko maintindihan sa paliwanag ni Rino Abad. Wala naman kaming subpoena powers, hello? Wala, hindi ho naman natin pwede ipasubpoena ang kanilang mga dokumento sa mga oil companies. So, noong una pa po nating nakapanayam, si Ma'am Estela Kimbo, nangako siya, noong pa ho ito during the 18th Congress ba o 19th Congress, nangako siya na magkakaroon na po ng mga panukala para amyendahan ang oil regulation law. So kung ikaw ay nakikinig ngayon ng mambabatas at talagang concerned ka at hindi ka lang e-epal dito ng kung ano ng mga panawagan at sasakay sa isyong ito, pinakamainam, tanungin natin yung DOE at kayo mismo intindihin nga ninyo, paano ho ang kwentada dito? Kayo ho, intindihin nyo kung kaya nyong intindihin. At nasa ganun din po, maipaliwanag nyo sa bayan kung nauunawaan ninyo, ito napaka-komplikadong isyong ito. Kasi ako mismo hindi ko naiintindihan ito. Naguguluhan ako. Huwag na natin pong talakayin ang kasalukuyang krisis na nangyayari. Pero noong pa man, yan po at yan ang ating katanungan. Pati ang mga nasa industriya po ng transportasyon. Meron pong umento, 3 piso, 4 na piso. Yung rollback ko nila 20 centimos, 30 centimos, 50 centimos. Minsan umaabot ng piso. Pero paano po yung kwentada rito na hindi tayo pinaglalaruan ng mga oil companies? Yung taga-DO, iba, nababantayan ba ito? Yan na nga rin ang tanong ng ilan. Anong ginagawa nila? Paano ba nila binabantayan to? Paano nyo minomonitor? Over the weekend, ang daming sumbong. Ang sabi nga ng DOE naman, wala naman kami magagawa kasi deregulated. Ha? Bakit pa kayo nandyan kung wala kayong magagawa? Deregulated nga kasi. So wala, parang in short, tatanggapin na lang ito ng consumer? Aba, Kung wala sila magagawa? In short, matagal nang tulog dito ang legislatura. Mga mambabatas, For baka the longest magising. time, ang tagal na po mga kapatid na dapat itong binusisi pero hanggang ngayon wala pa rin pong bumusisi. O baka rin pareho natin sila Ano? mangmang sa isyong ito. Hala, pag ikay mambabatas, hindi ka pwedeng mangmang sa mga isyong ganyan. Kaya ka nga nandyan, dapat alam mo yan. Mangmang tayo dito, wala naman tayo subpoena powers. Isang malaking wala naman question sa tayong atin. coercive power para paharapin itong mga taong ito at magpatulong tayo sa maalam sa industriya para maipaliwanag.
Hindi po ba? Oo. So ngayon, mga kapatid, eto ho, sabi ko nga kanina, marami na namang OA dito at papapil dito. Ay, Marami na sigurado naman po ngayong sila. araw na ito. Pero sila mismo, numero unong asyong aksaya. Na para bang, di ba? Sa bawat salita Sige. nila, para bang concern talaga sila sa atin. Aha. O, di ba? Yun ang mga naririnig natin ngayon. Di po Totoo ba? kaya? O sige. Anyway, alright, it's now 8:59. Sandali lang po, meron tayong isa pang kakausapin para po natin maipaliwanag din po ano ho ba ang kabuluhan nitong 4-day work week na ito. Yan. Para po sa mga uring manggagawa, lalo na sa mga manggagawa sa gobyerno.